sila doon sa pick ng Boom. Pero yung last pick na Long, yung Aoyin, is just a safe pick. Oh, and right now, ladies and gentlemen, ibato na natin sa ating mga casters for game number 1 ng Blacklist International versus Boom Esports. At dito na nagbubukas ang oportunidad kung sino nga ba ang dederecho sa Grand Finals ng PKL. Once more, this is Blacklist International laban sa Boom Esports. OSX, PP Bapos Aires para sa unang laban na to. Yun, mainit ang ating unang pakpakan. It feels like finals ang nakikita natin ngayon. At parehas naman ng team, medyo chill lang. Alam naman natin yung usual entrada natin dito, wave clears. Oo, kanya-kanilang focus lang sila muna sa kanilang mga farm. Pero ang ganda ng pwesto ni Dro kasi nagbigay agad siya ng vision. And look at Mickey. Sumasaklola na siya doon. 4 na miyembro ng Boom. Mabilis sa pag-respond. 4 members kaagad ng Blacklist. They wanted to shut down pero inapat din kaagad ng Boom ngayon. Good reaction sa magkabilang grupo. Speaking of reaction, ito yung simula ng draft ng Blacklist International. Knowing yung tatlong lineup nila dito ay pwedeng maging mobile early game. Na-mention nyo kanina, pwede maging setup to para sa early, pero hindi kinonsider, is this a good setup? Dahil ang daming stun, ang daming crowd control na pwede magmula sa Boom Esports. Ayaw pa nilang pakawalan agad yung early. Talagang nakakagulat nga na walang nag-pick, wala rin nag-ban. And ngayon, ang mangyayari, kinakailangan lang masustain yung lane, especially yung farm lane, nabanggit na nga kanina, na pagdating sa early, Chano ang mas lalamang versus Anawin. So dito pa lang, ito yung window pa lang ng Boom Esports. Tama sinabi ni Bim dito, kailangan nila respetuhin or i-acknowledge, pero mukhang Blacklist International ay nagsisimula pa lang kung paano nga i-up up kanilang early game. Pero yung farm lane, usually, sabi nga, ito ang pwede maging start na kanilang rotation. Looks like yung mid lane ng Blacklist International binabantayan ng Hyuhuan ni Chaz at ni Just Shi. Yeah, vision lang ang nilalaro nila ngayon dito, no? And I don't agree doon sa ating early part. Both of the teams suffered losses pagdating sa KWC and doon nag-expand yung GPP. Kaya talagang mas ginagamit nila yung mga windows na yun, hindi pagsamahin yung mga S-tier picks. Well, speaking of S-tier picks, kanina nanood lang kami ng draft, no? Ang sobrang taas ng pwedeng AO. Teka lang, ha? May setup sa taas! Maaga yata to, pero the world is my board. Sabay tumbling at flash kaagad si Jamie 1. Okay, they force out a resource out of Blacklist International. Walang flash ngayon ng Mayin. Kaka-level 4 pa lang, mukhang pressure ata ang gawin. Ang gustong gawin ng Boom Esports, sabi ko kanina, it's so high on AoE crowd control, kaya pwede nilang maging aggressive from this moment on, Beam. Oo, pinipilit yung taas. Although masyadong babad, yun nangyari din. And look at the other members of Blacklist, sumasaklolo. Pero wala din naman sila makukuhang kill. Okay. Well, ang ginawa talaga nila doon is Spike-tail Beast, knowing na si Dharma is running low. He can't really respond. Hindi na matutulungan na i-deny yung pagkuha ng Blacklist, making sure na may makukuha sila out of the pressure na ginagawa ni Champion. Well, pressure talaga ang gustong gawin ng dalawang to. No, early game, alam nila yung pwedeng gawing power spike ng Boom Esports dahil meron nga silang Chan. But on the other hand, Blacklist International are also being cautious. Kaya napapansin natin yung ikot ni Dragon eh. Hindi na pinapabayaan na yung top lane o yung clash lane ay ang pwedeng maging butas dito ng Boom Esports o Blacklist International. Ayan, kaya papulitin nila ulit. May nakomit. Pero wala namang naipit dun sa gitna. Pero mukhang gusto na naman nilang bigyan si Mickey. Ako, ito na nga, binombo-combo kaagad ngayon ni Chami 1 despite of them missing some ultimates. Hindi sila umatras doon at nag-commit kaagad ng Blacklist. Okay, na-respond doon mula sa mid lane ng Blacklist International. Dragon with the Lady Jean. Automatic AoE early game power spike utilized by Blacklist International. On the other side, medyo kalmado ang ating farming. Ano nga ba meron dito? Bakit di sila nag-i-invade or kahit man lang gank sa time na to? Alam mo, ang ginagawa sa farm lane, hinahayaan na lang silang kumuha ng kanilang mga objectives doon. Eh, nung nakita ko yung item kanina, halos parehas. Yeah. 500 lang yung gold lead na meron dito si Golden Kite, pero hindi yung ganong kalaki. Unang objective, walang naging contest from Boom Esports. Kuhang-kuha ni Just Shi. Malinis, no? Ang ganda na kanilang mga timings dito. And of course, Just She on that pay will help a lot sa mga ganito klaseng sitwasyon. Okay, speaking of sitwasyon, may ano ba mangyayaring ganap dito from that invade? No, still a safe place for Blacklist International. No commitments just yet for both of the farm lanes. Why so ba? Ang pinakagusto nilang gawin dito pag umabot sa pagkakataon na meron na silang item and even Golden Kite, mapapansin mo medyo umaabante na siya ng kaunti. Pero pagdating dun sa EXP, mas lamang si Danny ngayon, nadalawan na nilang baba. Speaking of lamang, ito at ang pinakalamang na pwedeng i-group up ng Blacklist International. Inaay ang 30 sa baba at nag-respond din ang Boom Esports. Napakabilis ng ikot na ginawa nila dito to defend that tier 1 down bottom.
di mo nabibigay. Continuous pressure once again from Blacklist International. 4 members ng Blacklist being invested para mag-create ng pressure dito. Alam natin na already having the Chano and the Long, mananalo talaga si Trade doon si Danny. The reason why siya rin yung nakauna in terms of items, sending members to Blacklist para lang magkaroon ng opening. Naku po! Ganito nakakagad si Chami, tumalon, papasok! Kaso, hindi nga lang tumama doon. Hindi Teka lang, rin ah. tumama. May tuma- yung ay, sa the box. nag-miss. Ang lalim! Ang lalim masyado, pero ang ending Zoro na gagamitin ng kanila dito para Si makapasok. Carl! At ito na ang Conductor of Souls. At uubusin ng kanila unti-unti. The world is my board. At unti-unti ng kanila puputulin ng mga miyembro naman ng chopping board. At babagsak na rin ang bawat miyembro ngayon dito. Infinite fastness para makapasok dito pero hindi pa rin malinis. Although Golden Kite, makakagawa pa siya ng paraan dito. 1 member na lang na nagtitira sa magkabilang side. 4-4. Wala pang 6 minutes, isang membro na iwan sa bawat isa. Oo, parang nagkwenta-kwentong lang sila dun eh. Unang-una, nandun si Drodo sa may bandang gilid, walang tinamaan yung Tinky inside the box niya. And then nagulat tayo lahat kasi nasa gitna bigla si Chaz. And looking at our instant replay, a little bit messy for the side of Blacklist International na naging pabor sa paghahabol ng Boom Esports kasi look at that Tinky inside the box. Naging chopping block ang mid lane ng Boom Esports at ng Blacklist International. Nag-ambahan lang pala sila doon, Osiris. What's good about that is si Carl. 4-1, triple kill sa kanya kanina doon. Pero makikita natin quick reaction, quick reflexes coming in from Miggy. And quick growth din ng damage mula din kay Dragon and Carl. As you said, 4 kills for this Ogran. Napaaga ang power spike ng Ogran. So ang tanong dito ng Blacklist International, kaya ba nilang i-sustain ang defense sa mga team fights dito, Beam? Alam mo, kinakailangan medyo chumil lang muna onte yung Blacklist kasi ramdam natin, nabanggit na rin kanina sa panel, na aggressive ang Blacklist. Yeah. But they have to set things properly. Let's say, for example, si Chami One, hindi pa siya nakakuha ng momentum niya. And of course, si Golden Kite, na maganda yung pagpasok niya kanina, though medyo na-late siya ng konti. Okay, so meron palang power spike na hinihintay ang Blacklist International sa mga ganitong klaseng lineup. Long, may kailangang item. Second to third item pwede mag-power spike. No wonder may mga pagkakataon din ng Blacklist na nagiging maingat, Osiris. Pero ang ganda na ginagawa din ni Chami One dito, also utilizing the bigger picture, pare. Yes, and makikita mo naman sa ating bot lane na nakukuha man yung top tower. Meron sila Ako po. nasasagot kaagad ngayon dito. Leg drop kick para lang makuhuli. And dalawang miyembro pa nga ang may ipit. Tatsuri is down sa kamay ni Code 1. Bigger picture nga ang gusto gawin ng Blacklist International. High ground turret ay open para kunin or pwedeng bawasan. Teka lang, may Justin! Bumalon! Inat nga ng aso. And sa ilalim pa ngayon na tore na hindi na nila nirespeto at hindi na kailangan pa ng tao. Sila lang isapat na. Dahil ang 4 na miyembro pa ang makakakuhaan ngayon. Susubukan pa may pagsabayan ni Danny. Pero si Kuya Carl moving in front. Hindi tumama yung Conductor of Soul. Kailangan nila muna umatras dito. And you have Blacklist onto their systematic movement. Chami One, pinapakaganda lang ginawa niya dun! Kakabanggit lang natin, kailangan uminit si Code 1 and we're not surprised kasi dalawa yung na-dropkick na doon and very crucial kasi si Tatsuri going back, siya yung nag-set nung The World is My Board na pumasok yung ilang miyembro ng Blacklist. Yeah. Ngayon biglang nabaliktad, even sa ilalim ng tore, kayang tangkihin ng Blacklist So ngayon. dito natin nakikita na nagkakaroon pala ng butas ng counter ang crowd control ng Boom Esports. Yes, they have so many AoE crowd control na pwede magmula sa Yixing. Kaso nga lang, pag frontline ang usapan na pwede mang-force, si Chaz yung inaabangan ko dito pare. Yung U1 invulnerability, sobrang taas ba ngayon ang counter go ng Blacklist dahil napaka-confident na nakuha nila yung high ground turret sa baba. Yes, and ngayon nare-respeto talaga nila dahil nga parehas na objective. Nasa kamay ng Blacklist and walang magawa yung Boom. Yung value ng isang Yuhuan providing a good amount of vision at pagka nahuli siya, gagamitin lang yung kanyang unending sorrow para lang makatakas. Okay, so may takas, may force, may protection ngayon ng Blacklist International. So kailangan din tinan ng Boom Esports ang bigger picture na ginagawa ng Code. Dahil dahan-dahang ata nililigpit yung T2 defense turrets. Papunta rin sa high ground, pero tinan mo dito ha. Pag meron talaga akong pain nakikita sa Honor of Kings, trabaho talaga nito pag 10 minutes Pimeno. Oo, talagang lagi lang siya mag-split push at kailangan maging wary ka kung nasan siya sa mapa. Nakita ko rin yung KDA ni Tatsurino, 2 beses siya namatay and those are very crucial times na sana nandoon siya para nga makulong yung mga member ng Blacklist. Dahil ngayon, ang gagawin na ng Blacklist, magtutulak lang ulit ng tore. Mukhang tulak ata ang gagawin nila dito. Another turret freely taken by Blacklist International. May push pa dito ng mga enhanced Tyrants and Overlords as well. In-ID no mid lane. Wala pa munang nagpo-front from Boom Esports. Bakit kaya is this a casualty na kailangan nilang i-commit para makakuha ng setup sa Blacklist International? Alam mo, kung kanina si Code 1, Tommy 1 ang hinahanapan natin ng setup from Blacklist,
Ngayon, look at Mickey. He's trying so hard to look for an opportunity to strike. Yung truth mantra niya, kailangan meron siyang matamaan. Kung hindi si Mickey, draw with that cannon blast. Okay, sinasabi ni Bim dito, Osay, kailangan talaga ng setup na nagmumula kay Miggy. Follow up kay Draw. Yung cannon blast, merong ano yan eh, na siya yung parang stoplight go Instant. signal and green eh, no? Ang dami nilang ultimates dito that is bound as a team fight start or initiation. Yeah. And even a good disengage sa magkabilang side. Pero yun nga, susubukan naman nila ngayon. Kaso maganda rin yung timing at respeto ng Blacklist. Dahil yung espasyo na makikita mo kung gaano kayo hiwalay doon si Just G and even Golden, kahit two separate ways sila para mahati yung puso ni Miggy. Well, speaking of hati, tumataas rin ng gold na iniipon ng Blacklist International. Anything interesting sa item na naipon na rin ng Blacklist International, Beam? Tingnan mo yung kanilang item dito. Lahat sila naka-boost of resistance. Naka-anti-CC. Kasi nga nabanggit natin kanina, ang CC manggagaling kay Draw. Manggagaling dito kay Miggy. So, hindi sila ganun ka-squishy. Pagdating doon, and the objectives keeps on getting to the side of Blacklist International. Okay, mukhang maganda nga ang kanilang inipang first item dito at may nakuha na namang objective ang Code. 8-4 scoreline on almost 8K gold lead. At merong waves. Look at this. Hawk community predictions onto the side of Blacklist International. Grabe, 64% and 36 naman para dito sa Boom. Mga supporters dyan, mag-ingay para naman matulungan niyo pa ang mga Boom dito. Kaso hati-hati na naman ang mga miyembro. And ito yung sinasabi nating opening dahil hindi nga makapagland ng truth mantra. Dahil hiwa-hiwalay ang bawat miyembro ng Black. So kailangan talaga ng initiation mula kay Miggy. Kahit na rin kay Draw para makuha ng zone out and frontline agad from Blacklist International. Pero nakakaramdam tayo ng mga hesitations coming in from Boom Esports. Dahil kailangan din nila tumipensa eh. Butas na rin yung high ground nila sa taas eh. Hindi sila po pwedeng mapulasan dito, no? Lalo pat nandyan pa yung mga Dragons. And looking at that, tinan mo naman ang gagawin ng Blacklist. Ito na, subukan na nila buksan ang bawat pintuan ngayon. Nakapasok na rin ang mga Dragon. Pero anong gagawin ng Boom para madepensahan? Depensa marino lang sila dito at ire-respeto pa rin ng Blacklist. Ayaw nilang sumugal. I wanna go back sa sinabi ni Osiris dito. Respeto. Is there such a thing for a comeback para kay Boom Esports ngayon? Pwede, pero hindi siya ganun kadali. Pwede, Okay. pero hindi siya imposible. Okay. Pero it could be a matter of 2 clashes na kailangan ace on their favor. So, Howl! kailangan ng setup. Okay. The world is my board. May zone out. Nasa harap si Kuya Carl. Tinatangki ang bawat damage at the mournful tempo. Tatamaan dito si Tatsuri at pinasok ka agad. Tatlo ang napaangat at dire-diretso sa katapusan. Ito na ang tapat na galawan na magkabilang kupunan at tatamaan, susuntukin at sasapakin. Si Golden kahit makakaligtas naman siya dito at ito na nga ang katapusan. At ang Boom ngayon, ang mga corner, waiting na lang tayo ng minions. Pero si Kuya Danny, anong gagawin niya ngayon? Susubukan pa rin niya pumana mula sa malayo. Dragon with the Splendor. And this is Blacklist pushing far away. And ito ang ating unang game sa kamay ng Blacklist International. Very dominating start.